Champs. And for Onyx Philippines, Welcome to kailangan nilang Mobile manalo Legends. sa laban na ito para ma-secure ang unang step nila patungo sa upper bracket. Welcome to Game 1. Ano kaya pwede natin ma-expect sa early game dito? Early game-wise, magpa-play ng reactively ang side ng Onyx Philippines doon sa kanilang gold lane. So, they would do a lot of rotations, probably doon sa XP lane or doon sa objective dahil nakakaliya farsa sila. Bibigyan nila ng espasyo yung Obsidian ni Kelra because it would take time para maging efficient enough ang isang Obsidian. Ito yung literal na no choice kay. Kailangan mo talagang bumanat, mag-burst kill para makuha yung mga stacks mo. Pero pagpasok nga ng late game, no, yan naman na talaga ang kuweba o ng isang Obsidian pick. Tsaka naka-basic common emblem din naman siya. So, hindi niya masyadong iisipin yung kanyang mana. Dahil alam naman natin na medyo mataas ang konsumo ng mana niyan, eh, no? Dahil kailangan mo mag-poke ng first skill and gamitin yung second skill for quick reposition. Kasi yung first skill niya, counted siya as parang basic attack. And when it hits a hero, 2 stacks yung nabibigay nun. And napakalaking bagay talaga ng stock timers. Kahit pa sabihin natin, dalawa-dalawa lang yan. Dalawa pa rin yun. Yes. At overtime, dadami talaga yung kanyang passive. And the moment na pumata nga late game, yan ang ating hinihintay para sa Obsidian pick na to. In fact, medyo late game pala yung dalawang side lane ng Onyx Philippines, no? Lalo na alis pa yung XP. Oo nga pala. Medyo mataas to, ha. Actually, ang ganda nga ng nagiging partner ngayon ng isang Alice. Dati kasi kailangan meron kang Angela. Ngayon, kahit may Kaleya ka, goods na eh. Yung Surge of Life lang, kahit dalawa lang kayong pumasok, okay na. And ang gagawin na lang dito ng Onyx Philippines, i-make sure na nandiyan palagi sa paligid dito si Brusco bago pumasok itong si Kirk. Which medyo ngayon lang ata natin nakita itong si Kirk na gumamit ng hero na to. Ayan na. Mukhang papasok sila kay Ryzen pero ang poke ay hindi naman kukonekta. Unang pagong ay mas malapit ng Onyx Philippines dito pero napakaganda ng pwesto ni Haji. Pwede siya makaharap ng prime target dito. The yin yang overturn is available pero mukhang nakita, inamoy ng turtle pre. Siningot siya ng turtle. Yun yung mahirap pag nagtatago ka doon sa pixel, pag hinampas yung turtle. Yun ang nagiging technique eh. Lalapit kung saan may malapit talaga na hero. Pero nilalapitan na rin ang Onyx at hahawakan yung unang pagong. 5 miyembro na magkakasama. Grabe at na rin yung Tsunami Slam and the ultimate on the bones. King Kong ang nagtagumpay para doon sa unang pagong. Kero ay makaka-flick at makaka-dash out. And si James ngayon ay hinahabol ng miyembro ng Onyx PH. Gusto pa sanang humabol ng isa ni Brusco. Pero si Super Yoshi atras na. Big win para dito sa Onyx Philippines. Nakakuha sila ng first blood plus the first turtle. Make sure na hindi makakalapit yung Fred rin doon sa turtle. Plus, maganda sana yung ginawa ng Omega na harangan yung isang Obsidian ni Kelra dahil tumama yung ultimate niya doon sa Fred rin. Pero dahil din naman na naipit na siya sa mga members ng Onyx. And then James, nakipagsabayan na lang. Iniwasan with the flicker! Ako naman si Super Prince. Naku, minamicro lang. Kirk and Super Prince nagtulong para patayin si James. Grabe yung ginawa ni Super Prince doon pero napakabilis na reaction din mula kay James. Yeah. Ganda sana nung idea niya na alam niya kasing kaya niya ng early kung bakbakan lang. Pero ng microplay mula kay Super Friends, nakatakas siya doon sa potential death. And hindi lang yon, namatay doon yung Lapu-Lapu. Which is, by the way, pwede na natin din sabihin na isa sa mga XP lane na kailangan mo din ng early item. Nandyan yung, yung kanyang papunta sa War Axe na item. Hindi na nga siya nag-Fury Hammer na agad-agad kasi mas kailangan niya ngayon yung spell bump na hatid ng Warax. Oo, at yan din yung talagang iniisip natin when you're looking at the Lapu-Lapu, yung Warax din kasi, yung power spike niya similar to ACC. Kahit pa sabihin natin merong stun mula sa yung Landshaker, yung totoong power spike ng Lapu-Lapu hindi nasa level 4, nasa Warax. Yun na talaga yun eh. No? Yun yung puhunan madalas talaga ng mga heroes na yun. Actually, halos lahat naman ng XP laner ngayon, no? Parang puhunan talaga ay War Axe. Mas na nasiset upan lang na maganda para sa isang Lapu-Lapu. Kasi nga naman hanggang nabubuhay yan, hanggat nakaka-skill yan, may extra shield, may sustain. Mailap patayin dahil sa napakakunat ng mga stats. At simulan na nga ng Onyx Philippines ang pangalawang pagong. Lalaban kaya si Ryzen dito. Okay, may pokes na binibitawan Super Prince. Super Yoshi naghahanap ng matutot. Naiwasan yun. And King Kong! Ang makakuha ng pagong. Naibalibag si James. Papasok din sa may matalikod. Wings by wings. And Kelra ay nakadalawa. Habulan ata magaganap. Pero lumayo na rin ang Smart Omega at tinalagan din nila sa itaas si Netsky.
This is gonna be hard. Napapaaga yung scale ng Obsidian na sinasabi natin. The moment Onyx commits doon sa objective, by the way, napakagandang ultimate mula kay Kirk. Nahuli niya 4 na miyembro and nailang lahat ng mga members ng Omega na pumalag after nun. And Onyx Philippines winning the objective as well as giving those crucial kills to Kelra. In fact, pakalahati na yung bone shards niya. I believe that's 11 out of 25 na meron siya. Make it 12 at this point. 5 minutes pa lang yung nangyayari pero pa full stacks ka na. Nako, at napakasakit niya no if you're Omega dahil umaasa ka na kayang tumagal ng Fredrin at kayang tumagal ni James. Pero sadly, lagi nang nabibigyan yung Lapu-Lapu. Currently 0-3-0. Pero of course, debuting his Alice pick dito sa ating laro would be Kirk. At kitang-kita naman kung gaano ka-smooth ang kanyang gameplay gamit ang ating Infinix phone. At ito yung mga bali-balita ko, madami ding nagkakagusto dito kay Kirk. Nako, hahabulin din pala itong si Kirk. Well, kasi ibang klase din talaga ang aura at charisma ni Kirk. No? Tapos pag naglalaro pa, lalong nadadagdagan, may bonus na points pa, Oo. di ba? Oh. At kitang-kita natin yan sa Infinix GT30. Experience victory for every madlang gamer. Itong Alice na to ay napaka-importante sa buong araw na ito. Napakataas ng kanyang contention rate. Ang tanong, tataas ba ang win rate? Ayan na ha, Feathered Airstrike ay nabitawan. Atras muna si Nelsie, baba kaagad ang buhay niya. Pero maaari na atang basagin yung Torre at nagtagumpay na doon ang Onyx PH. Di na rin nag-rest si Super Yoshi na talunan yung Feathered Airstrike kasi wala din namang enough follow-up damage na kasunod. Baka mas mamatay pa siya if ever tumalon siya para makancel yun. So nahihirapan ngayon ang Smart Omega na sumabay doon sa paiba-ibang tempo na ginagawa ng Onyx. Right now, medyo bumabagal. Pero bigla na lang bibilis yan! Ayan na, Feathered Airstrike nabitawan. Ryzen ang naging target kagad. Patay sa kami ni Brusco. Abot of the Guardian, nagamit ni Super Yoshi. Naabutan si Brusco. Pero buhay pa rin with the Surge of Blood Flicker nagamit. Kaya lang mapapatay siya doon ni Super Yoshi. Tuloy-tuloy lamang ang pagkitil ng buhay dito ng Onyx. At pwede pa nilang sundan itong gitna. At nagsisimula na rin naman yung pagong. Binibigay na nila kay King Kong ito. Super Prince, pokes from James. Papasok din siya doon. Nagamit yung Breaker's Fighter. Kailangan ng matras. Ang sakit ng mga shards. Ang sakit ng mga bone shards, mga kaibigan. And Kelra dito. Ang aga nito, pre, napakahapdi na. 7 minutes in, napakalaki na kanilang lamang. Sinusubukan ni Ryzen i-cancel yung ultimate dito ni Super Friends. Pero sadly, hindi niya maaabotin. Uy! Oh! Wow! Off-cam kill. May pa ganun ang hari ng tanza. Ibang klase ang Cloud Prince laban sa hari, The Beast, and King talaga kasi King Kong ang pangalan niyan. Ang hirap dito, pre, ha? Walang lumaban bukod doon kay King Kong at napatay bigla si Signetsky. Medyo mahirap to for a Smart Omega knowing na yung 1-1, a highly mobile hero. Tapos ganun na naabot ng Napapatay. isang Lancelot na napapatay. Look at Kelra, so free. Obsidia. First item, Corrosion Sight para mapabilis at mas maparami yung instances ng atake niya. DHS to tear down the front line. And yun yung binabanggit natin right from the start of the draft. It is not a pick to counter the 1-1. It's a pick to tear down the front line. Oo, tsaka kitang-kita talaga na ang bilis matunaw dito ni James at pati na rin ni Ryzen. Tila ba'y nung nawala yung kakunatan ng dalawang ito para sa side ng Omega ay hindi na nakaabante ang ang Omega. Kumbaga kinukulong na sila ng Onyx Philippines. Tsaka hindi rin sila takot dun sa mga threat eh. For example, si James, di ba? Kanina, ilang beses natin nakita na tumatalon sa likod itong si James. Ang focus lang nila, sige pa rin, pagtumalong, bigyan natin. Oo, at mukhang ang tatalong pa si Brusco. Ayan na, tumalon na rin sa likuran. Si Ryzen na naging target. Taunt ay naibitawan din. Feathered Airstrike mula kay Super Prince. At nakakuha na sila ng kill. At yung jungler yun, ang nagamit ni Super Yoshi para ng matras. At tuloy-tuloy lamang ang paghampas dito ng mga miyembro ng Onyx. Hahampas pa sana si Kelra, pero tagumpay ang kanilang plano. Papasok si King Kong, tatawid muli. Si Netsky nakasilip. Tuloy-tuloy, round number 2 ata. Dito na yung Cloud. Aabot naman si Kelra. Taunt ay nabitawan. Netsky dito, nagpapasak lamang. Papasok si Kirk sa may padalikod. Pero Super Yoshi natunaw kaagad. Ganun lang mga kaibigan. And Onyx Philippines, tuloy-tuloy ang dominasyon. Kanina pa talaga yung ginagawa na pagzozone dito na side ng Onyx Philippines. And look at this, another Feathered Airstrike. Bagamat makakancel ito ni James. Mananatili naman buhay ang side ng Omega sa pag-push ng Onyx. Pero ano pa mag natitirang win condition para sa barangay?
kailangan makapag-farm pa itong si Netsky. Kailangan makuha niya yung item na para makapag-power spike din. Malaga yung DHS, lalo-lalo na when you're up against this kind of lineup from the side of Onyx. Dahil kailangan mong tunawin yung underlying problem ng Omega, which is this Alice na kaninang nakita natin, sinasalo niya lang yung 1-1. Hindi nga magamit yung ultimate dahil alam ni Netsky na wala pa siyang damage at that time. So mahalaga na makuha niya yung items niya. Plus, Haji, kailangan din niyang makahanap ng way para abutin yung Varsa. Kasi if they would give that responsibility to Lapu-Lapu, to James and Super Yoshi, mawawalan sila ng frontline. It's an ease of access for the members of Onyx Philippines. And there you go, puputok na rin ang Holy Shields doon sa may bantang itaas. Ang mid lane ngayon ng punteriya ng Onyx Philippines. A large gold lead, 10 minutong laro, 10 minutong 10k gold lead para sa Onyx. At mukhang itutuloy lamang nila ang pag-push dito at walang magagawa ang side ng Omega. Kinailangan nilang ibigay yon. Lipat naman sa may bandang top lane, pero mukhang bot lane talaga ang gusto ng Onyx Philippines. Puno ba buhay ng Lord na to pero naibalibag na rin kagad. Ito si Super Yoshi at nabigyan ng Guardian na gamit para makatakas. Atras din si Ryzen, nagamit niya ang Princess Shot. Tagumpay ang pagpatay doon sa Lord pero may round number 2 pa. Pinaplano dito ang Onyx. Inatay nila yung wave sa may bandang ibaba. Habang si James ay papasok din. Kirk ay nakabante na. Ayaw palapitan ng mga miyembro ng Omega. Kayo naman ay sa may bandang itaas. Ang kukunin na mula dito ng Onyx PH. Wow. At naglilinis na sila dito ng mga katorehan ha. Very surgical approach mula sa Onyx Philippines. Kung ano yung safe at nabigay, yun ang kanilang kukunin. Kaya naman hindi makabawi, makahanap ng gold pabalik ang side ng Omega. 11,000 Wow. kada minuto ay nadadagdagan ng 1,000 ang Onyx Philippines. Ben, maaari pang madagdagan nito. May mga recalls na. Pasok si Brusco. Nagamit yung Tsunami Slam. Feather na sa malaking Super Prince. Pero naiwasan niya with a flicker. Papasok pa si Kirk. Ay! Papasok din ito si Kerra. Wala sila mga minions. Kailangan tiisin ng Omega itong ginagawa at pinakikita at pinamamanas ng Onyx PH. Pero ano ba magiging call? Lalaban pa ba sila dito? May wave na naman sa gitna. Ayaw umuwi. At inaantay sa may bandang ibaba. Ayaw talaga magsiuwian ng Super Fam. Oo, para bang extended na Christmas party para Wala sa ka. Onyx Philippines. Here comes the concealed play. Naghahanap pa rin sila ng magkakamali pero ito na si Cloud. Super Yoshi. Mukhang lilipad pero mukhang babalik din agad. Ang sakit, Feathered Earthstrike na bitawan. Oh my goodness, napaka-hapde. Nung Tornos na yun, yung nagamit, hindi niya overturn. Ang sakit ng Tornos, look at that. Oy! AOG, walang tinamaan. Atras muna si Aray King ko. Kong dito, napaka-hapdi na ng mga bone shards. Sa mga normal hits dito ni Kera, hindi makaharap na kasagutan ng Omega. 2 minuto lagpas na natili ang Onyx Philippines sa loob ng base ng Omega. Literal na chinoke nila yung passageway ng Smart Omega. Knowing na may Lord na maparating in 20 seconds, binigyan lang nila ng warning shot na hindi nyo pa rin kayang lumaban at this point in time, na hindi nyo pa rin kayang sumabay sa team fight. With the lock item, may Malefic gun na rin pala itong si Kelra with that Obsidia. So added range, and nandun din yung attack speed na bigay. And this time for this Lord, they can turn into hero, pero mukhang kaya din nilang isabay na binaburst yung Lord kasabay ng pag-burst ng hero. Ben, ang laki ng lead na yan ha. Kung masusumahin, mga 4 o 5 item yan. Yun Pero na. kung unahan na kagad nila itong si Super Yoshi. Sakit. Makaka-AOG ba? Buhay pa rin naman. Pero mapapatay siya sa kamay ni Kera. Sa likuran Yes! si Kiko, pinasok ka na execution. Nagamit din! Nakapatay at si Adyang na maalam. Uy, nakalipad! Mula kay Super Prince. Nakalipad na dito itong si Netsky. Pero ang katanungan ay magkakaroon pa ba ng isa pa? Arise dito ay tumatakbo. Netsky as well. Dalawa na lang nandito na. Ito may banda execution pero mapapatay siya. Dito ni Kikong. 4 na miyembro mula sa Onyx PH ang natitira. Si Netsky hahawakan na yung wave dun sa may bandang itaas. Pero kakayanin ba? Ang sakit ng mga minions. Itutuloy na nga. At makakapatay pa si Netsky ng isa. Kaya lang hindi na ata siya makakalapit pa dahil tuloy-tuloy na ang pagbe-base lock at ang Onyx Philippines tagumpay sa Game 1.